Sa mga di nakakaalam guys, ngayong araw na to is yung sahod naming mga vloggers sa YouTube. So may mga viewers ako from Populay ba, from Jem Gayla na nagtatanong din sila sa akin even though hindi related dun sa app na yon. Like for example sa pagiging vlogger ko is like, DJ MA, paano ba yung sistema ng pagsahod nyo dyan sa YouTube? Kailangan ba na marami kang upload lagi para marami kang kitain? So ngayon guys, magbibigay ako sa inyo ng konting idea para kahit papano sa mga aspiring vlogger nating mga kaibigan dyan na nagbabalak gumawa ng channel ngayon, especially malapit na yung year 2025. No? So kumbaga guys, hindi pa naman huli ang lahat. So watch nyo tong video na to guys para kahit papano magka-idea kayo kung paano nga ba pumapasok yung revenue sa amin at the same time yung mga videos na ina-upload namin, bakit ganon? Even though hindi naman ganon karami, is still consistent pa rin yung revenue na pumapasok sa amin. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So ito na nga guys, panigurado guys, familiar kayo sa email na to, lalo na kung kayo ay sumasahod na sa YouTube or sabihin natin kayo po ay isang monetized channel na, and at the same time, alam nyo na yung sistema tuwing kailan tayo sumasahod sa YouTube. As you can see guys, itong email na to is nitong nakaraang buwan. Okay, so ngayon guys, hinihintay natin yung bagong email. Okay, so kumbaga gusto ko lang ipakita sa inyo yung itsura nung email ni YouTube once na nakapagpadala na siya ng sahod sa atin. And some of our viewers nagtatanong na, DJ, yung bang nakadepende pa sa dami ng uploads yung sasahurin mo sa YouTube. So ngayon guys, gusto kong magpakita sa inyo ng isang example. So punta tayo sa ating YouTube Studio. Ayan guys. By the way guys, yung sasahurin pala natin ngayong buwan, so ngayong araw na to, which is October 22 na ngayon, so hinihintay na lang natin yung email, is nasa $297 siya. Okay? So yung dollars ngayon guys is nasa, kung di ako nagkakamali, 57 pesos. So i-calculate natin. Okay, 297.18. Ayan, so $297.18 i-times 57 pesos natin. So yan guys, yan yung possible na pumasok sa BDO account natin. Kasi guys, BDO yung gamit ko sa Google AdSense ko. So nasa 16,939. But kadalasan guys, pagka nakikita ko na yung pumapasok na pera is may kaltas na siya. So for sure baka ang pumasok na lang sa akin dito is nasa 6,600, mga ganon. So may kaltas na 200 to 300 pesos. So magtataka kayo guys kasi yung upload ko sa channel ko, sa totoo lang guys, this September, kasi guys yung sasahurin natin ngayon is lahat ng revenue natin ng September. So ganun kasi yung sistema sa YouTube. Okay, so for example, lahat ng revenue mo sa September, ngayon mo siya makukuha. So 22 ng next month, which is ngayon October 22. Okay, at kung titignan nyo guys, 3 lang yung video na in-upload ko nung September. Okay, pero kung titignan natin yung ating YouTube studio, bakit mataas pa rin yung revenue natin kung ikukumpara nyo dun sa mga nakaraang buwan na madami tayong upload? Ayan, as you can see guys, no? So ito yung mga sinahod natin these past few months. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, di ba? Hindi naman talaga ganun kalaki yung sahod ni DJ MA kasi nga kahit papano hindi naman tayo yung big YouTuber talaga. Pero guys, sa totoo lang, masaya ako sa estado ko ngayon kasi dati hindi ko nare-reach yung ganito. But ngayon guys, monthly na tayo nakakasahod kasi talagang nagpupursige naman tayo kahit papano. Pero ito na nga guys, no? Katulad nung sinabi ko sa inyo na 3 lang yung video na nai-upload ko nung September, which is ito yung una. Do you want to meet? Ayan guys. So in-upload ko siya September 4. Okay? So yan yung unang in-upload ko ng September. Ito naman yung pangalawa. So what's up? Ayan, as you can see guys, September 21. So yan yung date na in-upload ko siya. Okay, and then yung pangatlong video ng September, ito yun. Ayan. As you can see guys, September 23. At yung next guys, October na. So hindi na siya counted. So ito yun. So what's up? Ayan. So ibig sabihin guys, in short, 3 lang yung video na na-upload natin ng September. Pero bakit ganon DJ? Kumita ka pa rin ng almost, balik tayo, $297.18. So ito na nga guys, no, dun sa sagot sa katanungan nyo. So DJ, bakit ganon? Kahit 3 lang yung videos na upload mo nung September is bakit medyo tumataas pa rin yung revenue mo? So ito yung sagot ko sa inyo guys.
Sa YouTube kasi guys, yung mga videos natin is para tayong nagtatanim lang. So pag sinabi kong nagtatanim, yung mga videos na in-upload nyo, even though yan nakalipas na like 2 months ago, 3 months ago, 4 months ago, a year ago, 2 years ago, as long as may nanonood nyan up to present, is nagge-generate pa rin po yan ng revenue. Okay, isipin nyo na lang po yung mga malalaking vloggers like Kong TV, Ivana Alawi, Alex Gonzaga, etc. So isipin nyo yung mga viewers nila, kung yung mga viewers na yon is nanonood ng paulit-ulit sa mga vlogs nila everyday, yung mapabago, mapaluma, kasi alam natin guys na kadalasan ng mga viewers is bumabalik sila dun sa pinagmulan ng mga idol nila like si Kong TV. Like for example, ako may time na nanonood ako ng mga vlogs niya, yung mga luma niyang vlogs, no? Until now na siya sobrang laking YouTuber na. So yun guys, pasok pa rin yun sa revenue niya. Okay? Hindi porke luma na yung mga videos niya at may sabihin natin na matagal na like 4 years ago, 5 years ago, is wala na siyang makukuha. Diyan kayo nagkakamali guys. May magge-generate pa rin na revenue doon, which is yun yung pwede niyang kitain sa mga susunod na buwan pa or in the present month. So parang ganun din sa atin guys. Kaya mapapansin nyo kung nung September nakatatlong upload lang tayo ng video, tapos medyo tumaas pa yung revenue natin because of that reason. Kasi nga may mga nanonood pa rin dun sa mga luma nating videos, even though that is 5 months ago, 6 months ago, 1 year ago. So ganun kaganda sa YouTube guys. Hindi porke konti lang yung in-upload mo ngayong buwan is konti lang yung kikitain mo, hindi. So as long as may nanonood dun sa videos na yon, in this sabihin natin significant month, is papasok at papasok yung revenue ng video na yon. Kasi guys, as you can see, every video may kanya-kanyang monetization yan. Kasi madami ding mga nagtatanong ng mga bago na DJ, yung monetization ba sa YouTube channel is like isa lang siya, yung pinagsama-sama na. Diyan kayo nagkakamali guys. Every video nakaseparate yan. As you can see, may mga dollar sign po yung every videos natin. Meaning to say, may kanya-kanya siyang monetization. So that's why hanggat activated yung green dollar sign na yan or yung monetization na tinatawag natin. And kung may nanonood dyan, no, hanggang ngayon, so kikita at kikita pa rin po yan. But syempre nakadepende po sa buwan or kung kailan siya pinapanood ng mga viewers nyo. So dun siya papasok sa revenue. Ayan, as you can see guys, lahat po yan activated. Kasi nga lahat ng vlogs natin original. At ito po yung madalas na nagiging problema ng mga bago, na dahil nagmamadali sila sa views, gusto nilang tumaas agad yung views nila, is napipilitan silang mag-upload ng mga videos na hindi naman sa kanila. Which is yun yung number 1 na inaral ko, na never ako nag-upload ng videos na hindi sa akin. So kumbaga lahat ng videos natin sa channel natin, purong mukha ko lang ang makikita nyo dyan guys. So kaya ngayon guys, kumbaga lahat ng tinanim natin dati is inaani na natin siya. Kasi guys, alam ko sa sarili ko na yung mga videos na in-upload ko before, hindi man ganun ka-quality or kakalidad yung editing, pero yung information na na-share natin sa mga tao, alam ko nakakatulong siya until now. So that's why, katulad nung sinabi ko guys, humahakot pa rin tayo ng revenue dito. Ayan, so ganun kaganda ang YouTube. Ito yung mga videos ko guys, so like 1 year ago. So sobrang tagal na din. Pero tignan nyo guys, sumahakot pa rin siya ng views at activated pa rin yung monetization natin. So yun po yung maiksing kasagutan ko sa inyo, dun sa mga nagtataka na DJ, bakit nung September, 3 lang naman yung upload mo pero yung kikitain mo now almost nasa $300 or nasa almost 16,000 pesos pataas. So mataas pa rin talaga. Okay, so yun lang guys. And as you can see guys, dun sa baba, no, may earnings na naman tayo na paparating. So kumbaga ito yung mga kinita natin ngayong October. So ang kagandahan kasi dito guys, hindi pa tapos yung buwan ng October, pero makikita nyo na talaga dito daily kung ilan yung nadadagdag na revenue sa inyo. Okay? So ito guys, gusto kong ipakita sa inyo para ma-motivate din kayo. I know some YouTubers na mas malaki yung revenue sa akin, but ako kasi guys, sa mga nagsisimula pa lang, gusto ko na kahit papaano is ma-motivate kayo na ganito ang kitaan sa YouTube kung kayo po ay sabihin natin na semi-big channel. So kasi yung akin guys, nasa almost 43,000 plus subscribers na tayo. So that's why para sa akin, may consider ko na semi-big channel tayo. So kumbaga hindi na tayo yung small vlogger talaga. So ngayon guys, ito yung parang ano natin. Ito yung kita natin everyday. Ayan, so punta tayo sa revenue. And as you can see guys, click natin to. Ayan guys, so kung titignan nyo,
So ayan po yung mga revenue natin this past few days. So sabihin natin yung October natin maganda yung pasok kasi yan yung ating almost kinikita everyday. So para tayong nagtatrabaho ng regular na trabaho sa Pilipinas, which is ito na nga no. So kahit papaano, ayan $10. Ayan, ito pinakamalaki kasi meron tayong mga nagpa-member that time, nag-renew ng membership. So sobrang ganda dito talaga sa YouTube guys. Ayan, so 600 pesos. So as you can see guys no, so para tayong nagtatrabaho sa Pilipinas with 8 hours job, na even though hindi naman talaga tayo nagtatrabaho, ang pinakang investment talaga natin dito guys, yung time sa paggawa ng content, and at the same time, dapat alam mo talaga yung target audience mo para kahit papano, alam mo nakikita at kikita ka at may manunood sa mga vlogs mo. Okay? So ayan guys, pinapakita ko lang sa inyo yung example ng kinikita natin everyday. So, itong vlog na to guys, ang purpose kasi nito is gusto kong ipakita sa inyo kung gaano sobra ka-powerful ang social media. Okay? Na sa panahon ngayon, hindi na uso yung parang focus kayo sa physical na work talaga. Kasi guys, sobrang daming opportunity na nag-o-open lalo na sa mga kaibigan natin na nasa bahay lang. So kasi, ang iba, ang definition nila sa trabaho is ito yung parang magtatrabaho ka sa labas, maghahanap ka ng trabaho na 8 hours na may overtime and then sasahod ka, kinsenas, katapusan. Pero sa panahon ngayon guys, katulad ng sinabi ko, dun sa pinakita ko sa inyo, ito yung ating revenue everyday. So ito yung kinikita natin araw-araw na para bang daig pa natin yung nagtrabaho ng 8 hours sa labas. Okay, at ito guys, ang maganda kasi dito, nakadepende sa iyo yan, sa sipag mo or sa diskarte mo kung paano mo papataasin yung revenue mo. Syempre, mas malaki yung chance na tumaas ang revenue mo kung mas madami kang upload na video na quality. And at the same time, papanoodin talaga. Pero kung sabihin natin na upload ka lang ng upload, tapos wala din namang nanonood sa mga videos mo, so automatic, wala kang magiging revenue. Okay, at guys, para magkaroon pala kayo ng idea kung ilan yung views na pumapasok sa channel ko everyday. Okay, so ito, click natin. So, dalawa kasi yung category dito guys. Ito sa real time. Ayan. So, dalawang category siya. Yung isa every 60 minutes. So, yung isa every 48 hours. So, pag 48 hours guys, meaning dalawang araw. So, ito yung views natin sa loob ng dalawang araw. Parang yung ratio na is nasa, ayan, refresh natin. 6,300 views. Okay, so yan yung pumapasok na views sa atin sa loob ng dalawang araw. So every 60 minutes, yung ratio niya parang naglalaro ako ng 120 pataas, 120 views pataas, parang ganon. Okay, and as you can see guys, sa baba makikita nyo yung mga videos na pinapanood ng mga viewers natin. So kaya guys, namomonitor ko talaga kung ano yung mga videos na pinapanood nyo. So that's why alam ko yung next plan ko kung ano yung content na gagawin ko. Okay, so as you can see guys, most of our audience ang pinapanood nila yung aking Gem Gayla tutorial, yung about sa Popo Live, no? So that's why doon ako nagpo-focus. Kasi baka mamaya nagtataka kayo na bakit puro about doon yung ginagawa ko na content, bakit hindi ako mag-try ng bago. It's because of that reason guys. Okay, so that's why sinusundan natin ang sinusundan. So ang tendency, tumataas ng tumataas yung ratio ng viewers natin. So pag tumaas ang viewers, tumataas din po ang ating subscribers. Diba? So kahit pa paano guys, may dagdag na kaalaman kayo na about sa vlogging sa mga nagbabalak mag-vlog dyan, lalo na sa mga bagong monetized na channel. Okay, I know some of you na-motivate kayo, parang na-inspire kayo na magsimula ng inyong YouTube channel ngayon. Kasi guys, di ba ako sa totoo lang, dati nagwo-work ako sa hotel pero yun nga, no, pag kinukumpara ko yung estado ko ngayon, talagang mas malaki yung nakukuha ko na revenue or mas malaki yung pumapasok sa akin na pera ngayon kung ikukumpara nyo dati. Kahit nung nagbarko ako nung way back 2019, sa totoo lang guys, mas madami akong naitutulong now at nai-invest kumpara mo dun sa estado ko before. Okay? So ayan guys, no, hindi man ganun kalakihan ang views natin, pero yun nga, kahit pa paano na-share ko sa inyo kung ano ba yung sistema ng pagsahod dito sa YouTube, yung about sa revenue, 'di ba? Gaano ba kalaki yung pwede natin kitain sa ganong views? Ayan, kung mapapansin nyo, 'di ba? So yan yung views na pumapasok sa atin guys for 48 hours. So nasa 6,300 views. So every 60 minutes is yan yung pumapasok na views sa atin. So as you can see guys, buhay na buhay yung channel natin. Pag sinabi kong buhay na buhay yung channel natin, laging may nanunood. Okay, kasi guys, sobrang dami din kasi ng mga bagong channel na walang nanunood. Ang daming videos pero walang nanunood. So yun yung pinaka nakakalungkot na part doon. That's why hindi sila nakakapagpatuloy, tinatamad sila,
at wala din kasing pumapasok na revenue, kaya yung iba tumitigil na. Okay. So yun lang guys, kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng content, don't forget to subscribe our channel, DJMA. And ayun guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo, sa mga viewers natin from Popolaiba, from Jem Gayla, sa mga kaibigan natin na vlogger dyan na nag-aabang ng mga videos natin like this YouTube channel Grow Tips. So ito guys, mako-consider natin siya na Pinoy YouTube Tips, kasi nga kahit papano is nakapag-share ako sa inyo kung paano ba yung sistema ng pag-upload ng video, pagsahod, and at the same time yung ratio ng viewers, every revenue na papasok sa inyo every month. Okay, and hopefully guys, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa tayo magsimula ng ating mga YouTube channel ngayong sasalubungin na natin ng year 2025. So I think it's time for you na gumawa ng sarili nyong YouTube channel. Okay, so yun lang guys, maraming salamat.